wala yun sa budget ng Presidente, wala sa budget ng Congress, wala sa budget ng Senado. Bigla na lang sumulpot sa ending. Para kaming, kumbaga, rinirisibuhan, binibilang, kinikwento, sinusuma mo, isa-isa sa grocery, sa shopping. Yung pala sa likod, ang dami nang ninalakaw at sinashoplift. Nakakagulat. Ngayon, natuklasan na naman, pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Nagtrabaho ng ilang dekada yung ating mga empleyado sa gobyerno. Biglang pati yung pensyon nila maaalintala. Nagugulat ako, yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Abay, walang matatapos niyan. Paano yung 71 billion ginawang zero? Umaasa ang Mindanao magkaroon ng bagong kalsada at kulang na kulang. Abay, yung 62 billion na utang natin sa right of way, sa mga may-ari ng lupa na talagang pinagbigyan na ang kalsada. Sana, abay, hindi pa babayaran kasi yung 62 billion ang binadget lamang reduce to 300 billion. Ang layo naman. Kaya, mahirap yun. Yung maintenance natin, lahat tayo nagre-reklamo sa traffic. Ang traffic dito sa EDSA, ang traffic sa Cebu, sa Baguio, ang traffic sa lahat ng lugar. Abay, lalala pa kasi hindi ma-maintain. Talagang kung bako-bako at upakana yung mga highway natin, mas lalala pa yan. Natuklasan natin dahil biglang may mga text na lahat daw ng AIX, MAIP, TUPAD, Cash for Work, ay idadaan sa Office of the Speaker at pati na rin yung AKAP. Nagulat ako dun sabi ko yung AKAP, ano ba yun? Yung bagong AKAP na kamukha ng AIX, idadaan rin sa Office of the Speaker. Andito naman tayo namimigay ng AIX kahit pa paano at hanggat kaya, bigyan na lang natin ang ating mga kasamahan, ang ating mga nangangailangan, mga mahihirap. Hindi naman mapagkailan na napakatataas ng presyo, gasolina, pataas pa ng pawi, kinukulang ng bigas, mahal pa. Kaya napakarami pong problema. Kaya nandito tayo tumulong sa mga TODA, mga PWD na hanggang ngayon wala pang benepisyo sa pamahalaan. At mga BHW na forever and ever umiikot. At wala pa rin insurance, wala pang incentive. Kaya eto, tulong na lang po. Pero sa kabila nito, natuklasan natin, kahit hirap tayo kumuha ng AIX at medyo madalang ang tulong, may pagkalaki-laki palang pondo sa AKAP. 27 billion ang pinagkaloob sa budget ng DSWD at sinasabi na umaabot daw sa 60 pag dinamay pa yung nasa ARC program. Ito nga ang kinakailangan natin alamin kung anong gagawin pagkat marami palang singit-singit dyan sa budget natin na hindi naman namin alam kahit napirmahan namin sa electronic signature, binigay namin at nagtitiwala naman kami sa liderato dalawang hanay sa Kongreso at sa Senado. Talagang buong tiwala naman kami. Hindi ko na maakalain na magkakaroon ng labish-labish na singitan na bilyon-bilyon ang linagay. Nakakagulat po. Ma'am, bukod dun sa 26.7 billion, umabot ng 60 kasama yung program. Ang balita kasi sa akin na meron pang ibang nakatago ng mga iba't ibang pondo dyan sa program dahil ang nakalista sa kanila ay nasa 60 billion. Ito puro house insertion. Kaya wala kaming kamalay-malay pagkat alam naman natin yung proseso ng budget. Una, yung budget ng Presidente. Dadating sa Congress, yung budget ng Congress, darating sa Senado. Sa Senado, hihimayin natin at tinitignan isa-isa sa COMELEC, sa DSWD. Abay, pinirmahan natin ng
kompletong kumpiyansa at tiwala. Abay, matapos yun, biglang may mga house insertion. Ang sabi, wala kayong pakialam dyan, kahit wala kayong alam. Paano naman yun? Na-assign namin ibang version. Iba pala ang gagawing binato. Dun sa yung 60 billion, wala yun dun sa original from dun sa NEP hanggang sa Senate. Miski yung 27, yung 26.7 billion, wala yun sa budget ng Presidente, wala sa budget ng Congress, wala sa budget ng Senado. Bigla na lang sumulpot sa ending. Para kaming, kumbaga, rinirisibuhan, binibilang, kinikwento, sinusuma mo, isa-isa sa grocery, sa shopping. Yung pala sa likod, ang dami nang ninalakaw at sinashoplift. Nakakagulat. Ano balak mo gawin doon, ma'am? Kaya ngayon na nga ang problema yun kung anong gagawin. Yung ibang minority umaalma, sabi daw hindi lang daw yung AKAP kundi yung budget pati ng DPWH. Ngayon natuklasan na naman pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Nagtrabaho ng ilang dekada yung ating mga empleyado sa gobyerno. Biglang pati yung pensyon nila maaalintala. So ma'am, yun yung pinamalit doon sa... Kung saan yata kinuha, nagugulat ako, yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Abay, walang matatapos niyan. Paano yung 71 billion ginawang zero? Paano naman yun? Kaya laki-laki naman nun. Makatapos, nakita natin yung right of way. Ako, umaasa ang Mindanao magkaroon ng bagong kalsada at kulang na kulang. Aba, yung 62 billion na utang natin sa right of way, sa mga may-ari ng lupa na talagang pinagbigyan na ang kalsada, sana, abay, hindi pa babayaran kasi yung 62 billion, ang binadget lamang, reduced to 300 billion. Ang layo naman. Kaya, mahirap yun. Yung maintenance natin, lahat tayo nagre-reklamo sa traffic. Ang traffic dito sa EDSA, ang traffic sa Cebu, sa Baguio, ang traffic sa lahat ng lugar. Abay, lalala pa kasi hindi ma-maintain. Talagang kung bako-bako at ukakana yung mga highway natin, mas lalala pa yan. Ma'am, lahat yan may kinalaman tungkol sa proposal. Hindi ko alam kung ano, pero ito nga, natuklasan natin dahil biglang may mga text na lahat daw ng AIX, MAIP, TUPAD, Cash for Work ay idadaan sa Office of the Speaker at pati na rin yung AKAP. Nagulat ako dun sabi ko yung AKAP, ano ba yun? Yung bagong AKAP na kamukha ng AIX, idadaan rin sa Office of the Speaker. Ngayon hindi ko maintindihan kasi kung tutuusin, eto yung mga programa na dapat ang susuri lamang DSWD, DOH at yung DOLE kung sino nangangailangan ng trabaho, kung sino talaga ang mga pasyente na hirap, kung sino yung sinasabing marginalized sector. Ma'am, sa withdrawal form, sabi ng Comelec, hindi naman daw kailangan talaga mag-explain. It's up to them naman daw kung mag-explain sila or hindi. Well, unang-una, ang labo talaga kasi nagkaroon ng withdrawal form yan dahil maraming tao na tauhan na hindi pala tama yung pinirmahan nila. Akala na pinirmahan nila ng ayuda. Yung pala, eto, nagkabulagaan, ibang usapan na. Tapos, yung suhulan nga, ayaw din na, no? Nakaka-insulto naman kasi ginawa ka ng tanga, ginawa ka pang korap. Nako, talaga naman, sinasamantala yung kahirapan ng buhay. Hindi naman yata maganda yun. So, gusto nga nila atras, may public outrage. Ngayon, ang Comelec, sabi nila, hinintunan nila yung pagtanggap at pwede raw mag-withdraw. Pero for recording purposes lang. So, para ano yun? Para pampalubag-loob lang. Ma'am, pabor daw si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel na imbestigahan itong proseso sa BICAM, partikular nga nangyari sa AKAP. Tama. Yun nga sinabi niya at yun nga dapat namin pag-usapan kung anong gagawin. Kasi nga, yung AKAP ang unang lumitaw. Kasi na, pinagte-text nga dyan sa Congress. Nakatanggap nga ako ng text na idaan daw lahat ng listahan, ng hingi, ng request. Idaan daw ng mga kongresista, yung mga LGU na pagbibigyan ng AKAP. Doon ko lang naalaman yan Kaya nagulat ako. At tama, matapos yun, nung inisa-isa na namin, ang dami palang singitan, ang dami pala na binago, matapos namin ibigay yung aming e-signature. Ito na nga yung sinasabing house insertions na nagulat na lamang kami. Ma'am, may resolution na pa kayo gagawin dyan? Wala pa pag-uusapan po namin kasi
hindi ko alam kung anong dapat gawin. Nakausap na rin si DSWD, sinasabi na rin ni Secretary Gatchalian na ihinto na muna yung program ng AKA. Palibasa, wala nga guidelines, ilulunsad na sana ngayon, sa araw na ngayon, February 19. Tapos inurong, February 23, 24. Pero wala pang maliwanag kung ibibigay daw sa LGU, magme-memorandum para bumili ng bigas na lang ang ibibigay. Samantalang perang inaasahan ng tao. Pagkatapos may nagsasabi, ibibigay daw sa middle class kasi nahihirapan na rin daw ang wage earner. Bakit may ganon? May nagsasabi, nagagamitin daw sa trabaho. Ako'y labon-labo. Pag ganyan, naku, mauuwi tayo sa bulilyaso niyan. At ang dami-daming pera, ang daming nangangailangan, ang daming kulang sa ating infrastructure, daming kulang sa agrikultura, sa presyo ng pagkain, ang daming nangangailangan ng pera, mapupunta sa wala. Ma'am, aware po ba kayo doon sa kumakalat na kodeta sa Senate? Ano po masasabi ninyo? Paniniraw lang ba? Ay, ganun ba? Ewan ko, hindi kasi ako masyado akong busy. Ikot ako ng ikot. Kung hindi AIC sa probinsya, nandyan ako sa hearing. Wala namang naririnig. Sa totoo lang, walang may gusto na maging Senate President. Ang hirap ng trabaho, naiikit ka lagi. Ayaw yung balitan si SB. Wala pong balita, hindi na papag-usapan. Pero kayo, gusto niyo na siyang palitan? Okay naman siya. Ang pangit nga ng trabaho niya, wala nang may gusto. Sa totoo lang. Ma'am, may pinapatanong lang, ano man sabi nito po sa sinasabi ni ex-Senator Lacson na bawal at unconstitutional illegal yung ginagawa ng mga politiko na namimigay doon ng AKICS? Ganon? Oo. Sa totoo lang, itong mga grupo, nandito lang ako, pero ang totoo, nanggaling lahat ng listahan sa DSWD. Sila ang namimili ng sektor. Kung minsan yung solo parents, minsan market vendor. Ito yung tropa ng TODA, alam natin talaga naghihirap kasi pataas ng pataas ang gasolina at talagang 2 taon mahigit naka-lockdown, on and off yung lockdown, talagang lugi sila. So yung DSWD, sila naman ang talagang namimili. Wala naman akong pakialam dyan, pati yung LGU, hindi naman kami nang hihimasok sinong ililista. Yung reaction lang daw po, Octa says 59% of other Filipino are in favor of Philippine rejoining ICC. Ko alam. Wala yung reaction din sa ICC. Dead man. Dead man. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you.